Isang beses, aksidenteng na-send sa akin ng kaibigan ko yung video na nag-e-enjoy siya sa isang nightclub. Sa video, kitang-kita si Daniel, yakap-yakap ang isang babae na may twin ponytails habang naghahalikan sila. Yung mga kaibigan niya, todo cheer at palakpak sa paligid. Kung dati-dati ay tiyak natatawa ako at maghihisterya. Pero ngayon, kalmado lang akong nag-send ng emoji na not bad. At pagkatapos ay nakipaghiwalay na ako sa kanya. Pero lumapit siya sa akin. Nagmamakaawa na makipagbati at makipagbalikan uli. Farah, ramdam na ramdam ko yung desperasyon niya. Hanggang kailan ka magkakaganyan? Sabi ko na sa'yo na wala na akong balak makipagbalikan. Nagkaroon ako ng aksidente sa sasakyan at natamaan ang ulo ko. Sa kabutihang palad, nagawa kong isipin ang mga bagay-bagay na nangyayari sa buhay ko, kasabay ng pagkauntog ng ulo ko dahil sa aksidente, ay tuluyan na ring nauntog ang ulo ko sa katotohanan. Habang kasalukuyang nilalagyan ng bandage ng doktor ang mga sugat ko, ay nakatanggap ako ng tawag mula kay Daniel. Sabi niya, punta ako sa isang business trip in a short notice. Di ako makakabalik sa loob ng ilang araw. Narinig ko ang malamig at mayabang niyang boses sa telepono na nagpapaalala sa akin sa itsura niyang gwapo na may pagka-impatient. Kung dati, kunting tawag lang niya, ay sobrang na-excite na ako. Talagang nag-iisip ako ng mga topic para makausap siya ng mas matagal at ayaw kong maputol agad ang usapan namin sa phone. Pero ngayon, nakakaramdam ako ng inis at nais na maputol agad ang usapan namin. Parang gusto niyang magsalita pa, pero sinabi ko lang na, oh, at ibinaba ko yung phone. Sobrang saya pala ng pakiramdam na parang nagamot na yung love-struck mentality ko. Habang nag-aantay sa traffic light, naisip ko, bored na ako, kaya binuksan ko yung phone ko para magpatay ng oras. Yung chat group na matagal ng tahimik, biglang may mga sunod-sunod na videos na ipinadala. Noong malapit na akong i-click yung mga messages, bigla na lang na-withdraw isa-isa. Pero meron pang isang video na nang i-click ko bago ito ma-withdraw. Sa madilim na sulok ng private room, isang lalaki na nakatalikod sa kamera, yakap-yakap yung babae na may twin ponytails at naghahalikan sila ng todo. Yung grupo ng mga kaibigan nila ay todo applause at excited na nakikisaya sa kanila. Tapos sa loob ng 3 minuto at 25 seconds, 3 minuto at 50 seconds, akala ko sobrang sweet na couple lang na sumasali sa isang kissing contest. Pero nung napanood ko yung huling ilang segundo ng video, pinunasan ni Daniel yung kumikinang na lipstick sa labi ng girl at tinakpan ng mahigpit ang mukha ng babae. Si Daniel at ako ay magkasintahan at 3 taon na kaming magkarelasyon. Kahit sa kama, lagi siyang aloof at malamig, bihira siyang nawawalan ng kontrol. Sa totoo lang, meron din pala siyang mainit at hindi mapigilang sweetness na side. Halos mabangga ako sa isang malaking truck na puno ng mga troso. Ito ang unang pagkakataon na ako ang unang nagbaba ng phone. Si Daniel ay parang nagulat kasi dati tuwing aalis siya sa business trip, ang dami kong tanong at gusto ko pang sumama sa kanya sa bawat lakad niya. Pero ngayon, hindi ako nagtanong. Mukhang natigilan siya at nanibago sa ikinilos ko. Nilapitan siya ng kaibigan niya at hinaplos ang balikat niya na parang marami ng karanasan. Ang laki ng mawawala sa kanya kapag ipinagpatuloy niya ang ganyang asal. Kahit na malaman niya siguradong willing siyang makipag-ayos sa iyo. Takot lang niyang iwanan mo. Pero ako, pagkatapos ng tawag ay kalmado lang ako. Lumalaki na ang negosyo ni Daniel at tumadami na ang mga social engagements niya na nasa paligid niya. Nawawala na yung sense of security ko. Pinapakiramdaman ko na lahat ng mga tao sa paligid niya na lalo na ang mga babae. Laging tense ang isip ko at sa simula,
Maayos naman niyang ipinapaliwanag ang mga bagay-bagay sa akin. Pero unti-unting nagiging indifferent na siya. Maraming pagkakataon na nasa bingit na ako ng mental breakdown. Habang siya, nagkakaroon ng meetings kasama ang mga kasama sa trabaho gamit ang laptop. Kahit nasa gitna ng aming sigawan at pagtatalo. Alam ng mga kaibigan niya na si Daniel ay may kasintahan na mahal siya na parang siya ang buhay niya. Pero ang mental state ko, hindi stable. Sa tuwing aalis siya sa business trip ng ilang araw ay natatakot ako na makalimutan na niyang umuwi. Tuwing umaalis siya, ang sekretary niya ang nagme-message sa akin ng maaga para humingi ng tulong sa pagpapak ng kanyang bagahe. Naglagi ako sa hospital ng 1 linggo sa mga panahong ito. Tahimik ang phone ko. Hindi ko alam kung kailan nagsimula na kami na parang nagpapakiramdaman na lamang. Basta't hindi ako ang unang kukontak sa kanya, hindi rin siya mag-aaksaya ng panahon para hanapin at puntahan ako. Pagkatapos ng discharge procedures, nagulat ako nang makita siyang lumabas sa lobby ng hospital. Si Daniel ay may hawak na bouquet ng bulaklak at iniaabot sa akin. Sinabihan niya ako sa tono niyang galit. Bakit hindi mo sinabi sa akin na naaksidente ka? Ilang malalapit na kaibigan ko lang ang nakakaalam tungkol sa aksidente. May tumawag siguro sa kanya mula sa kanila at sinabihan siya. Nagulat ako nang makita kong pinuntahan niya ako ngayon sa hospital para sunduin sa unang pagkakataon. Pero sa totoo lang, hindi naman ganoon kaseryoso yung minor car accident na iyon. Kinukumpara ko pa nga sa nabali kong buto mula sa skiing accident ko last year, kung saan natagalan akong mahiga sa hospital ng 1 buong buwan. Si Daniel ay abala noon sa bagong energy project at nagpakita lang siya ng sandali. Naalala ko bigla ang mga napapanood kong movie kung saan kapag ang lalaki ay nag-cheat sa kanilang asawa, ay nagbibigay sila ng mga regalo sa kanilang asawa bilang compensation out of guilt. So, ito bang bulaklak na ito ay compensation din ni Daniel sa akin? Ngumiti ako, pero hindi ito umabot sa mga mata ko. Umurong ako ng 1 hakbang at nanatiling matatag. Maganda ang mga bulaklak, pero may allergy ako sa mga rosas. Si Daniel ay mukhang nagulat at may bahagyang kunot ang noo. Paanong nangyari yun? Noong nakaraang Valentine's Day, hindi na niya tinapos ang kanyang tanong. Bumuka na lang ang bibig niya, walang salitang lumabas pa at itinapon ang bulaklak sa basurahan nang walang pag-aalinlangan. Sa totoo lang, katulad ito ng bouquet na natanggap ko noong Valentine's Day last year. Hindi niya alam na yung bouquet ng rosas na hinawakan ko para mag-picture, para i-post sa FB ay nagbigay sa akin ng allergic reaction sa buong katawan ko na punong-puno ng mga pulang rashes. Hindi na ako nagtatanong sa kanya ng hysterical at agresibo tulad ng dati. Nanahimik siya bago lumabas. Sinabi niya na may malaking proyekto sa kumpanya sa mga panahong ito at kailangan niyang magtrabaho ng overnight sa loob ng ilang araw. Hindi ko na siya tinanong pa at pinapakita ko lang na alam ko. Ilang araw pa tumawag ang mama ko. Naawa siya sa akin dahil sa aksidente at tinanong kung pwede ba akong lumipat muli sa bahay namin. Nag-send ako sa kanya ng message at nagplano na umuwi bukas para makita siya. Bigla kong naalala na parang nandoon sa wallet ni Daniel yung beauty charm na inihanda ko para sa mama ko. Hindi ko makontak si Daniel sa phone. Buti na lang hindi malayo ang kumpanya sa bahay namin. Nang makarating ako sa kumpanya niya, nakita kong wala siya. Ang sekretary niya ay may magandang pakikitungo sa akin at pribadong inireport sa akin ang address niya. Nang nag-navigate ako doon, natuklasan kong hotel ito. Kumatok ako sa pinto. Isang charming na boses ng babae ang bumukas ng mabilis. Humagikik siya at niyakap ako at sinabi, "Bakit ka bumalik ng ganitong oras? Matagal na kitang hinihintay."
Matagal ko nang na-build up ang aking mentality, pero nagulat pa rin ako nang makita ang eksenang ito. Ang babae sa aking mga bisig ay parang na-realize na may mali at tumingin pataas sa aking mukha. Kaya pala, ganun ang mukha niya, hindi na nakakagulat na na-attract si Daniel sa kanya. Ang ganda-ganda ng babaeng ito. Kamukhang kamukha ito ng first love niya. Ang kanyang first love ay maganda at mahinhin. Para siyang purong gardenia sa sanga ng tag-init. Walang kapintasan. Ang tanging kahinaan niya ay ang kanyang mahirap na pamilya. Hindi lang siya may tatay na may bisyo at kailangang alagaan, kundi pati na rin ang mas batang kapatid na nangangailangan ng tulong. Si Daniel ay may balak ng pakasalan ang kanyang unang pag-ibig pagkatapos ng graduation at granding inimbitahan ang grupo ng mga kaibigan niya para tulungan siyang ayusin ang proposal. Ngunit ang tatay ni Daniel, hindi matanggap na mag-aasawa ito ng isang anak na babae mula sa mahirap na pamilya. Inimbatahan nito si Angeline at kinausap, pero wala pang nakakaalam kung ano talaga ang sinabi ng tatay ni Daniel sa kanya. Ang alam lang namin, di nagtagal ay nakipag-break si Angeline kay Daniel at umalis pumunta sa ibang bansa ng mabilis. Isang beses, lasing na lasing si Daniel at sinasabi niya sa akin ang tungkol dito. Mula noon, nalaman ko na lagi niya akong sinisisi sa puso niya sa loob ng 3 taon ng aming relasyon. Ipinahiwatig ko na ang tungkol sa kasal ng napakaraming beses, pero nagpapanggap siyang parang walang narinig at nakikipaglaro lang sa akin dahil ako ang ideal at gusto na maging manugang ng tatay ni Daniel. Ayaw niyang pakasalan ako, pero hindi siya nagtagumpay na suwayin ang mga magulang niya. Ang babaeng ito nang makitang hindi ako ang inaasahan niyang dumating, ay biglang nahiya at unti-unting humakbang paatras. Mukhang alam niyang kilala ko siya. Hindi mo ba ako iimbitahan at papaupuin sa loob? The little girl poured me a glass of water and sit opposite me in silence. Tumingin ako sa mga kagamitan sa Reyes na may malaking interes. Ang kwarto ay nakadekorasyon ng mainit at romantiko, kahit ang kulay ng mga punda ay pink na pangbabae. Parang noong una kaming lumipat, bumili ako ng pares ng pink na toothbrush cups, pero nakakatawa dahil ayaw niya sa mga iyon. Pero ngayon, handa na siyang mamuhay sa ganitong kwarto na puno ng mga gamit at kulay na pambabae. I was like an uninvited guest who had strayed into the love nest of the sweet couple. Maya-maya pa ay may kumakatok sa pintuan. Bumili ako ng paborito mong lugaw na may seafood. Aba, at hindi lang pala siya kamukha, kundi medyo may hawig din ang pangalan. Bumukas ang pinto. Yung batang babae na nakaupo sa harap ko, parang konehong natatakot na sinalubong si Daniel. Pinisil nito ang pisngi ng babae at sinabing, "Bakit mukhang malungkot ka? May gumawa ba sa'yo ng mali? Ipaghihiganti kita." Nakatalikod sa akin si Daniel kaya hindi niya agad ako napansin. Pero pagkaraan ng ilang sandali pa, ay napansin din niya na may ibang tao sa kwarto. Bigla siyang napatingin sa akin at parang lumamig ang tingin niya at yung ngiti niya biglang nawala. Tumingin siya sa babae at parang nakahinga siya ng maluwag nang makita niyang walang sugat dito. Kumikilo siyang parang isang nagtatanggol na magulang sa kanyang anak. Hindi ito ang tamang lugar para pag-usapan ito. Tara sa labas na lang tayo. Nag-aalala siya na kung maghihintay pa siya ng isang saglit, baka gumawa ako ng eksena tulad ng dati. Bago lumabas habang ibinibigay kay Linda yung pagkain na bilhin niya, ay hindi niya nakalimutang ipaalala dito na kumain ng mabuti. Sige, pag-usapan na natin ang problemang ito. Nakahanap kami ng coffee shop malapit sa hotel at umupo. Iba na ang pakiramdam ko kumpara noon na parang naiinis ako kay Daniel, pero ngayon parang hindi ko mawari. Bago pa man ako makapagtanong, hindi na siya nakapagpigil at nagsalita. Pasensya na sa nangyaring ito. Wala kang dapat ipag-alala.
wala itong magiging epekto sa relasyon natin. Parang sinisikap niyang ipagtanggol ang kanyang babae sa bawat salitang sinasabi niya. Pero ako ay nababaliw na sa katatawanan sa aking kalooban. Kailangan ko bang magpasalamat sa kanya sa pagpapanatili niya ng pagkakakilanlan ko bilang girlfriend niya? Kalmado kong sinabi, Daniel, maghiwalay na tayo. Totoong paghihiwalay na. Kumunot ang noo ni Daniel at mukhang may sasabihin pa sana siya nang biglang tumunog ang phone niya. Babalik ako agad, sabi niya sabay ibinaba ang phone. Tumayo siya at mukhang aalis na. Linda, huminahon ka. Hindi ka kalmado ngayon. Pag-usapan natin ito kapag nakauwi na ako. Kung maghihiwalay tayo, dapat ay maayos na ngayon. Ayoko nang maghintay pa. Habang tinitignan ang nag-aalalang anyo niya, sumigaw ako. Bilisan mo at ilipat ang mga gamit mo sa madaling panahon. Nakita kong nagalit siya at nagsalubong ang kanyang mga kilay. Pwede ba? Tigilan mo na ang tantrums mong ito. Hindi ba nakakita? May sakit ang kapatid mo. Ito ay usaping buhay at kamatayan. Akala mo ba kaya mo akong tratuhin at manipulahin ng ganito? Alam na alam ni Daniel kung paano ipasa ang sisi sa iba. Hiningi ko lang na ilipat niya agad ang mga gamit niya, pero parang ako na ang pinakamasamang tao sa kanyang mga akusasyon. Wala akong masabi at gusto ko na lang magtaas ng kilay. Sige na, bilisan mo na. Utos ko. Hindi naman siya doktor, pero kung nagmamadali, ay daig pa ang doktor sa bilis niyang kumilos para iligtas ang buhay ng iba. Pagkatapos ng isang buong umaga na puno ng kaguluhan, hindi ko nakuha ang beauty card ko, kundi nakasaksi pa ako ng isang malaking drama. Itinuro ko ang walang laman na kwarto at sinabi, suriin mo kung may mga natira ka pang gamit. I-renovate ko ang kwartong ito. Itatapon ko na lahat ng bagay na maiiwan dyan. Si Daniel ay tila may kakayahang makita ang nasa aking kalooban. Saan mo naman natutunan ang trick na iyan? Nauna na akong nakipaghiwalay sa kanya, pero hindi ko kailanman nabanggit ang tungkol sa pagpapalipat sa kanya. Madalas lang kaming nagkakaroon ng Cold War. Sa katunayan, ako ang mas tila binigyan niya ng cold shoulder. Alam kong nagkamali siya sa pangunawa. Ngunit tamad akong magpaliwanag. Gaano man ako katagal na magsalita, mas mabuti pang kumilos na lang. Isipin mo na lang kung gusto mong isipin. Kunin mo na lang ang mga gamit mo. Si Daniel ay naguguluhan, ngunit mabilis na bumalik ang kanyang emosyon sa dati. Kung sasabihin mong nakikipaghiwalay ka sa akin, huwag kang umasa na babalik ako. Siyempre, alam kong gwapo si Daniel at ngayon ay matagumpay na nagpapalakad ng negosyo. Maraming mga babae sa paligid niya, kaya nga ako lalong nag-aalala na mawala siya. Nang matuklasan ko ang tungkol kay Linda, nakaramdam ako ng kaunting ginhawa. Parang ang tabak na nakasabit sa aking ulo ay sa wakas ay nahulog na. Kita mo, talagang pinagtaksilan niya ako. Hindi lang ako ang nakakita sa video na yon, kasama ng grupo ng mga kaibigan ko na mas matagal ko nang kakilala ng mahigit 10 taon. Nakita rin nila ito. Ang malapit kong kaibigan ay nag-imbestiga ng masusi tungkol sa kanila. Ang babaeng yon ay talagang batikan sa panghuhuli ng mayayamang lalaki. Kumusta ka na sis? Alam nyo ba na maaari mong kopyahin ang lahat ng chart record sa WhatsApp ng isang tao nang hindi nila alam? Hayaan nyo akong ipakita sa inyo kung paano. Kung gusto ko, maaari kong ilabas lahat ng ito kay Daniel at subukan pang ayusin ang relasyon namin. Pero ano pang silbi nun? Ang pagmamahalan namin ay parang lumang gusali, mukhang matibay ngunit sa katunayan, malapit na itong bumagsak. Akala ni Daniel na ang babaeng ito na kanyang iniligtas ay nasa romantikong mundo. Ngunit hindi niya alam na ito ay isang babaeng nag-aanyong mahinhin at kimi pero sa isa palang gold digger. Ayos lang, maaari siyang makipaglaro sa iba bilang kapalit at maaari ring samantalahin siya ng iba bilang isang tanga.
Ang balita ng aming hiwalayan ay hindi nagdulot ng malawak na reaksyon sa aming grupo ng mga kaibigan, tulad ng kwento ng babaeng lobo. Sanay na ang lahat, kilala nila ang babaeng ito. Ilang kaibigan pa ang gumawa ng espesyal na pustahan upang makita kung kailan ko ibababa ang aking sarili kay Daniel para magmakaawa na muling makipagbalikan sa kanya. Nang makarating sa aking kaalaman ang balita, ngumiti na lang ako. Isang bagay lang ang medyo nakakaabala. Ang kaarawan ng nanay ni Daniel ay sa parehong araw ng birthday ng nanay ko. Ayon sa nakasanayang gawi, nagsasama-sama ang dalawang pamilya para ipagdiwang ang kanilang kaarawan. Abala akong mag-relax hanggang nakalimutan ko ito at hindi ko pa nasabi sa aking pamilya ang tungkol sa aming hiwalayan. Mukhang hindi rin nabanggit iyon ni Daniel. Tinawagan ako ng nanay ni Daniel at pinaalalahanan na huwag kalimutan ang salo-salo sa gabi. Bago ko pa masabi ang mga salita ng pagtanggi, naibaba na nito ang telepono. Pagdating ng gabi, si Daniel na matagal ko nang hindi nakita ay biglang lumitaw sa harapan ng bahay ko, dala ang kanyang sasakyan. Binuksan niya ang pinto ng passenger seat at inalok akong pumasok sa sasakyan. Nasa repair shop pa ang sasakyan ko, kaya hindi na ako nagkunwari at pumasok sa sasakyan. Dati, ako ang laging nagpapasigla sa atmosfera kapag nasa sasakyan kami tulad ngayon, pero tahimik na lang ako at si Daniel na ang unang nangahas na makipag-usap sa akin. Tungkol lahat ito sa mga maliliit na bagay na walang katuturan. Tipid lang ang mga sagot ko sa kanya. Napansin niya ang aking lamig at tumigil siya sa pagsasalita, pero ang tingin niya ay tila laging nakalutang sa aking mukha. Parang sinasadya o hindi, sinasadya na pinaparamdam ang presensya niya. Hawak-hawak ni Daniel ang aking kamay. Farah, ang araw na ito ay kaarawan ng aking nanay at ni tita. Nagpapakita ka ba sa harap nila na may ganitong ekspresyon? Kahit ayaw kong aminin, may katwiran ang sinabi niya. Ang dahilan kung bakit narito ako ngayon ay upang magbigay ng paliwanag sa mga magulang ng magkabilang panig. Ayaw ko ring masira ang relasyon ng mga magulang namin dahil sa relasyon namin ni Daniel. Inayos ko ang aking ekspresyon at naglakip ng maliwanag ng ngiti. Nang bumukas ang pinto ng silid, nakita ng ina ni Daniel ang mga kamay naming magkahawak at malaki ang ngiti niya. Pinilit kong bawiin ang kamay ko mula kay Daniel at nilapitan ang nanay niya. Ang nanay ni Daniel ay mamakatwirang personalidad. Akala niya nahihiya ako at umiiwas na tuksuhin. Huwag ka nang mahiya. Pinilit kong mapanatili ang aking ngiti at niyakap ang kanyang braso at umasta na parang komportable. Matapos ang hapunan, inihain ng waiter ang birthday cake na naihanda ng mas maaga. Ipinikit ng aming mga magulang ang kanilang mga mata at humiling pagkatapos hipan ang mga kandila. Nakatitig ang nanay ni Daniel sa amin na may ngiti. Hindi ba kayo curious kung anong hiling ang ginawa ko? Si Daniel ay nagbigay ng malamig na hininga. Ano pa ba? Simula nang magsimula kami ni Daniel, ang pinakamalaking hiling ng mga nakatatanda ng dalawang pamilya ay sana magpakasal na kami agad. Noong nakaraan, lagi nang ginagamit ni Daniel ang pagiging abala sa trabaho bilang dahilan para umiwas at lagi akong nagsasalita para sa kanya. Kahit na hindi masaya ang mga nakatatanda ng dalawang pamilya, wala silang sinabi. Nais ko lang samantalahin ang pagkakataong ito para ipaalam sa mga nakatatanda na hiwalay na kami. Pero unang nagsalita si Daniel. Pagkatapos ng abalang panahon ito, pwede nang simulan ang paghahanda para sa kasal. Ito ang unang pagkakataon na nagsalita siya tungkol dito. Nagulat at natuwa ang mga matatanda na naroroon. Nagsimula ng pag-usapan ng nanay ko at ng nanay ni Daniel ang mga maliliit na bagay tulad ng lokasyon ng wedding banquet at mga bisitang imbitado ng masiglang masigla. Nakalimutan ng lahat na tanungin ako kung handa ba akong ikasal sa kanya. Binitawan ko ang kutsilyo at humarap sa kanila.
Tinignan ang lahat na nakangiti sa kasiyahan. Pasensya na, hindi ko kayang ikasal kay Daniel. Hiwalay na kami. Natapos ang salo-salo sa gabing iyon na masaya sa kabila ng galit ng aking ama. Kinuha niya ang ashtray sa mesa at ibinato ito sa akin. Ikaw ang umiiyak at nagsabi na ayaw mong ikasal sa iba kung hindi lang kay Daniel. At ngayon, ikaw pa ang gustong makipaghiwalay? Talaga yatang na-spoiled kita ng sobra. Pumikit ako pero hindi dumating ang inaasahang sakit. Ang pamilyar na amoy ay nanatili sa dulo ng aking ilong. Narinig ko ang daing mula sa likuran ng taong nagprotekta sa akin. Pasensya na kung nabigo kita. Matapos sabihin iyon, umalis ako nang hindi lumilingon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, talagang sumunod sa akin si Daniel. Dapat ay may sentido komon ka sa mga ginagawa mo. Ang mga matatanda ay hindi sandata para bantaan ako. Hanggang ngayon, akala pa rin niya ay naglalaro ako. Labis akong naguguluhan kung sino ang nagbigay sa kanya ng kumpiyansa na yun. Ang pasasalamat na nararamdaman ko sa kanya sa pagharang niya sa pagbato sa akin ay biglang nawala. Hinding-hindi kita pakakasalan. Mula ngayon, hindi ako magagalit kahit na makisama ka pa kay Linda o kay Angel o sa sino mang babae dyan. Ngunit ang punto na nakuha ni Daniel ay ang salitang Angel. Tinukso niya ako at ang tingin niya ay bumagsak sa aking mukha. Nagsiselos ka lang kay Angel. Isang tingin ng pagsisisi ang kumikislap sa kanyang mga mata na tila siya ay gumawa ng masakit na desisyon. Kung hindi mo siya gustong makita, ipapadala ko siya sa malayo. Para ano? Para lagi kang mag-alala na baka mapahamak siya? Tapos, lihim mo siyang pupuntahan para kamustahin? Habang ako ay namumuhay na laging may pangamba dahil sa kanya? Napakabata ko pa. Ayaw kong mamuhay ng ganitong buhay. Hindi na kailangan. Hindi mo na kailangang magbago para sa akin. Si Daniel ay tila may sasabihin pa nang biglang tinawag siya ng kaibigan mula sa kotse. Daniel, gusto mo bang lumabas at magsaya kasama kami ngayong gabi? Hindi ko talaga gusto ang mga magulo at mausok na lugar. Paulit-ulit kong sinabi kay Daniel na umiwas siya sa mga masamang kaibigan na nalululong sa mga sobrang kasiyahan. Dahil ang kalahati ng kanyang katawan ay natatakpan ng puno, hindi ako nakita ng kanyang kaibigan ng malinaw at ang mga paksang pinag-uusapan nila ay naging mas malakas. Si Daniel ay nagbigay sa akin ng malalim na tingin na may kaunting paghahamon sa kanyang titig. Susunod ako, maghanap ka ng ilang magagandang babae. Tumingin ako sa papalayong si Daniel. Walang kakakaibang pakiramdam sa aking puso. Kinabukasan, dumating ang aking ina na may dalang maraming bag. Nang makita ang silid na dating para kay Daniel na wala ng laman, siya ay medyo nag-alala. Kahit gaano pa kaganda ang kanilang pakikitungo sa isa't isa, pero hindi ko kayang tiisin ang mga pasakit. Kung nais mo pang ipagpatuloy ang relasyon mo kay Daniel, hindi dapat maging masyadong matigas ang ulo mo. Nasasaktan ang puso ko. Inilapag ko ang hinihiwa kong prutas sa harapan ng aking ina. Tanong ko sa isang mahinang boses. Ma'am, sa tingin niyo ba talaga ay sobra-sobra na ang pagkahumaling ko kay Daniel na hindi kayo naniniwalang nakipaghiwalay na ako sa kanya? Ang mga kaibigan ko rin ay gumawa ng isang pustahan sa aming relasyon. Maging ang aking ina ay naniniwala na galit lang ako. Natulog ako sa sofa na ang ulo ay nakahiga sa kandungan ng aking nanay. Unti-unti akong napaisip at nalungkot nang maalala ko ang munting aksidente na nangyari sa akin kamakailan lang. Mabuti na lamang ang pagkakauntog ng aking ulo sa aksidenteng iyon ay tuluyan nang nakapagpagising sa aking nahihibang na utak. Napagtanto ko na ang isang sapilitang relasyon ay hindi matamis. Ang mga salitang iyon ay nagpasabik sa aking ina sandali. Itiningala niya ang aking mukha at nagtangka siyang mag-isip. Ang nanay ni Daniel at ang aking ina ay magkapitbahay at sabay na nagbuntis. Bago ipanganak ang mga bata sa dalawang pamilya, nagkabiruan ang mga matatanda tungkol sa pag-aayos
ng mga sanggol sa pamamagitan ng pagkakasundo. Gusto kong kinukulit si Daniel at makipaglaro sa kanya mula pagkabata. Sinusundan ko siya at tinawag siyang Daniel palagi. Ang mga bata sa parehong edad ay lagi akong tinutukso habang sumisigaw. Narito na ang munting bride ni Daniel. Nang malaman kong may karelasyon si Daniel, pumayat ako ng 10 pounds sa loob ng isang buwan. Napabuntong hininga ang aking ina pagkatapos maalala ang lahat at iniayos ang mga nagkalat na buhok sa aking noo sa likod ng aking tainga. Hindi na babagay para sa iyo ang lalaking iyon. Hahanapan ka ni mom ng mas magandang partner sa hinaharap. Makikinig ako sa iyo. Hindi ko inasahan na talagang magsisimulang magpakilala ang aking ina ng mga blind date sa akin. Sa loob lamang ng isang linggo, ipinakilala niya sa akin ang mga profile ng ilang mga kandidato para sa blind date na magaganda ang kondisyon. Upang hindi mapahina ang kanyang sigasig, sumama ako sa appointment. Ang blind date ko ngayon ay nag-aaral sa universidad at may mahinahon at pino na anyo. Ang kanyang nakababatang kapatid na babae ay estudyante rin, nag-aaral sumayaw. Nang nag-usap kami tungkol sa sining, nagkaroon ako ng kaunting paghanga sa kanya. Gayunpaman, hindi naging maganda ang date namin nang dumating ang oras ng pagbabayad na sa bill. Biglang sumulpot si Angel at lumuhod sa harapan ko. May luha sa kanyang mga mata habang hinahatak ang laylayan ng aking damit. Farah, maawa ka. Huwag mong hayaan na ipagtabuyan niya ako. Ayokong makipagkompetensya. Gusto ko lang na manatili sa tabi ni Daniel. Pakiusap, huwag mo na lang pansinin ang presensya ko. Marami ng taong nagbubulungan sa paligid namin, kaya napilitan akong tawagan si Daniel. Nagulat si Daniel nang makatanggap siya ng tawag. Nang magmadali siyang dumating at nakita si Angel na lumuhod sa tabi ko, bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon. Nang makita ni Angel si Daniel, agad niyang binago ang tono niya. Hinawakan niya ng mahina ang kamay ni Daniel. Natagpuan nila ang lugar ko sa trabaho. Kanina tumawag ang boss at sinabing kailangan kong umalis. Humiling ako kay Farah na bigyan ako ng pagkakataon, pero sinabi niya ang isang babae na katulad ko ay hindi karapat-dapat naman natili sa tabi mo. Pinipilit niya akong umiwas sa iyo. Talagang expert siya sa pang-aakit ng mga mayayamang lalaki. Ang kanyang kakayahan sa pagbaliktad ng tama at mali ay talagang kahanga-hanga na may kasamang kaawa-awang anyo. She could really arouse a man's protective instincts. Si Daniel ay tumayo sa harap ni Angel sa isang protective na posisyon at nakatitig sa akin. Farah, totoo ba ang sinabi niya? I feel bored at gusto ko na lamang magtaas ng kilay. Lumapit ako kay Angel. May kinalaman ba ako sa pagkawala ng trabaho mo? Pwede mo bang ulitin ang lahat ng sinabi mo? Humawak si Angel sa kanyang ulo. Nakayuko at nanginginig at ang paghinga niya ay bumibilis. Hindi na makapaghintay si Daniel at sumabay sa aking mga sinasabi. Si Angel ay isang inosenteng babae. Huwag mo siyang gawing biktima sa pagitan natin. Inosente? Siya na nga ang umaarte ng isang malaking drama at naglalagay ng label na ako ang nambuli sa kanya. Paano pa ito matatawag na inosente? Kinuha ko ang telepono ko mula sa bag at pinundot ang play button kung saan maririnig ang boses na Angel na nagsasabi, Farah, maawa ka. Huwag mong hayaan na ipagtabuyan niya ako. Ayokong makipagkompetensya. Gusto ko lang na manatili sa tabi ni Daniel. Pakiusap, huwag mo nang pansinin ang presensya ko. Nagbago ang mukha ni Daniel ng ilang beses. Si Angel na tila natamaan ng sampal sa mukha ay namula. Bago siya nakapag-react, sinampal ko siya ng 2 beses. Since your dirty mouth dared to slander me, you have to pay the due price. Pinatong niya ang kanyang mga kamay sa mukha, puno ng pagkadismaya. Habang pinupunasan ko ang aking mga kamay ng wet tissue, ay sabay na nagpaalala sa kanya. Sa totoo lang, hindi ako ang kalaban mo. Kamukha ka lang ng unang pag-ibig ni Daniel. Kung magiging maayos ka,
Baka hindi mapagod sa'yo si Daniel at hindi ka paalisin sa buhay niya. Sinulyapan ko si Daniel mula sa sulok ng aking mata at naisip kong kaawa-awa siya. Habang naglalakad ako sa kalye, may isang tao na sumusunod sa aking mga yapak at nagmamadali sa likuran ko. Nang lumingon ako, napagtanto kong ito ay ang aking blind date. Humingi ako ng paumanhin sa kanya. Sorry, medyo naging awkward ako. Bigla siyang naglabas ng tsokolate mula sa kanyang kamay. Kumain ka ng matamis kapag masama ang mood mo. Ngumiti ako at kinuha ang tsokolate mula sa kanyang palad. Sinira ko ang wrapper at inilagay ito sa aking bibig. Ang tamis na may pahiwatig na kapaitan ay unti-unting pumuno sa aking bibig. Naglakad kami na magkasabay sa daan na natatakpan ng mga dahon ng maple. Samantalang si Daniel ay nakatingin sa aming mga likuran mula sa restaurant sa pamamagitan ng mga bintana. Pagkalipas ng ilang araw, tumawag ang aking ina at hinihiling akong umuwi para sa hapunan. Nang nakauwi ako, nakaupo ang aking ama na karaniwang nakatuon sa trabaho, sa sofa sa sala na nanonood ng TV. Ito ang unang pagkakataon na nagkasarilanan kaming dalawa mula noong araw ng kaarawan. Napansin kong may banayad na pag-ubo mula sa kusina. Ibinaba ng aking ama ang tasa ng tsaa sa kanyang kamay at tinignan ang plato ng prutas. Anong gusto mong kainin? Maghihiwa ako para sa'yo. Hindi ko binanggit ang awkward at mayabang na paghingi ng tawad ng aking ama. Gusto ko ng mansanas na hiniwang parang kuneho. Kinuha ng aking ama ang ilang malalaking mansanas at nagmadaling umakyat sa study. Si inay sa kusina ay nagpakita ng ngiting nakapagpapasaya sa hapagkainan. Pinili ng aking ama ang isang peraso ng isda para sa akin gamit ang kanyang chopsticks. Yung si Daniel, talaga bang nangbuli sa ating mahal na anak? Talagang tuturuan ko siya ng leksyon. Nabigla ako. Malapit ang relasyon ng dalawang pamilya at talagang tinuturing ng aking ama si Daniel na parang sarili niyang anak. Bagamat hindi siya agad nag-utos na makipag-ayos, muli ako kay Daniel. Bakit kaya bigla na lang siyang nagsabi ng ganong bagay? Hawak ng aking ina ang aking kamay sa ilalim ng hapag at mahinang nagsabi, Mahal kong anak, bakit hindi mo sinabi sa amin na nagdurusa ka na pala? Yung gagong lalaking yun ay hindi karapat-dapat sa iyo. Lumalabas na nang makita ng aking ama na determinado akong makipaghiwalay. Gumawa siya ng pribadong imbestigasyon kay Daniel. Isang imbestigasyon na natuklasan niya ang existence ng isang angel na syempre ay nagpasiklab ng galit sa aking ama. Ang pag-aalala sa mga mata ng aking ina at ang galit na nakapintig sa dulo ng mga kilay ng aking ama ay nagbigay sa akin ng panghihinayang. Sinadya kong magbiro at paglaruan ang aking ama. Bakit mukhang seryoso kayong dalawa? Nag-failed lang ako sa isang relasyon. Akala nyo ba sa ganda kong to ay hindi na ako makakahanap pa ng iba? Nag-relax ang atmosfera sa hapagkainan. Ginamit ng aking ina ang pagkakataon upang talakayin ang mga blind date na ipinakilala niya sa akin. Sinabi niya na si Leo na nakilala ko sa nakaraang pagkakataon ay may magandang impresyon sa akin at hiniling na makahanap ako ng oras upang makapag-chat sa kanya. Tumanggi ako. Ayoko. Ang isang kaibigan kamakailan ay nag-anyaya sa akin na makipagsosyo sa kanya para magbukas ng dance studio. Busy ako nitong mga nakaraang araw at halos hindi na ako makagulapay. Nang lumabas ako mula sa villa ng aking mga magulang, may pamilyar na figura na nakatayo sa ilalim ng sycamore tree. Nagkunwari akong hindi siya nakita. Sa sandaling dumaan kami, hinawakan niya ang aking kamay. Ang boses niya ay garalgal. Farah, naramdaman ko ang mga pagkukulang ko. Hiwalay na kami ni Angel. Maaari ba tayong magbalikan? Ngumiti ako at tinitigan siya sa mga mata. Sinabi ko, Daniel, iniisip mo bang ako ay isang tao na bumabalik sa basura? Agad na nawala ang kulay sa kanyang mukha. Naukupa ko ang isang malaking bahagi ng kanyang kabataan.
Mukhang nasanay siya na sa isang simpleng galaw ng kamay, ako ay tatakbo sa kanya ng walang kondisyon. Kaya akala niya na maaari pa rin itong maibalik gaya ng dati. You forgave me before. Bakit hindi mo ako mabibigyan ng isa pang pagkakataon? Noong lumayo ako sa kanyang hawak, pinanatili ko ang distansya. Daniel, walang sino man ang mananatili sa iisang lugar magpakailanman. Naghihintay para sa isang tao na hindi naman karapat-dapat. Kahit na ang pinakamainit na magma ay lumalamig kapag hinarap ang yelo na hindi natunaw sa loob ng libu-libong taon. Pagod na ako. Talagang pagod na. Sa rear view mirror, nakita kong nandoon pa rin si Daniel. Binalik ko ang sasakyan at tinawag siya. Nagulat siya. Nasa tamang landas na ang kumpanya mo. Maari mo bang i-convert ang original na shares na ininvest ko sa cash at ilipat ito sa akin? Ang pagsisimula ng negosyo ay nangangailangan ng pondo at kulang ako sa working capital. Ngayon, ang kumpanya ay nasa isang mataas na yugto at ang kasalukuyang sukat nito ay lumawak ng 12-12 beses kumpara noong nag-uumpisa pa lamang ito. Kailangan ko ng kaunting oras, sabi ni Daniel. Kailangan niya ng oras at ang pagkaantala ay humiling ng kalahating buwan. Pero hindi ko na kayang maghintay pa. Ang kaibigan ko at ako ay naghuhumaling sa isang prime storefront at sabik na itong makumpirma. Tinawagan ko si Daniel at humiling siyang magkita at mag-usap kami sa isang restaurant. Ito na dati kong gusto-gusto. Kailangan pa ng isang buwang reservation. Nang makita niya akong pumasok, magalang niyang inayos ang upuan para sa akin. Bawat putahe sa mesa ay paborito ko. Dati, ang pangarap ko ay mag-propose sa isang restaurant na ito. Hinihintay ko ang pagkakataong iyon sa kanya. Sa melodiya ng tunog ng violins, lumuhod siya sa aking harapan, naglagay ng diamanteng singsing sa aking daliri, simbolo ng hindi natitinag na pag-ibig at nagbibigay ng pangako ng habang buhay. Pakakasalan mo ba ako? Nangyari ang lahat ng inaasahan ko pero hindi ako masaya. Ang 10 karat na diamante at ang mga singsing ay kumikislap ng maliwanag sa ilalim ng ilaw. Isinuot ko ito sa aking singsing na daliri. Maganda ito at tama ang laki. Parang tailored para sa akin. Kung handa lang ako, lahat ay maaaring bumalik sa tamang landas. Pero ang magara at mahalagang diamante at singsing na ito ay hindi akin. Kung noong isang buwan lang ang nakakaraan, baka magiging labis akong masaya sa diamanteng singsing na ito. Pero ngayon, hindi ko na ito kailangan. Hinubad ko ang diamanteng singsing at ibinalik ito sa mesa. Si Daniel ay nagbigay ng mapait na ngiti. Hindi ko talaga dapat pinapangarap ang mga hindi makatotohanang bagay. Nang naglalakad kami ng kaibigan ko para mamili, natanggap ko ang mensahe na naideposito na ang pera sa aking bank card. Tinuktukan ako ng kaibigan ko sa ulo. Nagagalit na parang hindi sapat ang pagmamalaki sa kanyang anak. Pasensya na, ang mga lalaki ay nagdadala lamang sa iyo ng malas. Noong una, ibinenta ko ang aking yaman para sa kanyang negosyo. Sa katunayan, ang perang inilipat niya sa akin ay higit pa sa 100 beses ang halaga ng orihinal kong investment. Naiisip ko nga talagang kumita ako, pero ang kaibigan ko ay naaawa sa akin dahil sa aking sugatang puso. Kaya't siya nagsasalita para sa akin. Sa mga tao na nasa parehong sirkulasyon, kahit gaano pa man nila subukang umiwas sa isa't isa, paminsan-minsan ay nagkakakitaan pa rin. Ang kasabikan ng iba na panoorin ang drama ay unti-unting naglaho. Sa araw na naging successful ang aming binuksan ng kaibigan ko na dance studio, si Daniel ay nagpapadala pa ng mga basket ng bulaklak upang magbigay ng kanyang pagbati. Salamat sa mga mutual referrals mula sa aming mga kaibigan. Halos hindi nagkulang ang aming bagong bukas na studio sa negosyo. Gayunpaman, ang patuloy na pagkapagod sa loob ng ilang araw na sinamahan ng hindi regular na diet ay nagdulot ng pagbalik ng aking gastroenteritis na hindi na sumiklab sa mahabang panahon. Nang makauwi ako mula sa ospital na may dalang gamot,
Nakita kong si Daniel ay nakatayo sa ibaba ng bahay ko. Lumapit siya upang suportahan ako at tumitig sa aking tiyan. Maayos na ba ang pakiramdam mo? May kaibigan ako sa ospital. Maaari kong hilingin na maayos ka ng isang detalyadong physical examination ngayon. Palagi siyang nagtatanong sa aming mga kaibigan tungkol sa aking kalagayan. Hindi ko na kailangang hulaan. Alam ko na may sinabi ang aking mga kaibigan na nagdulot ng hindi pagkakaintindi sa kanya. Direkta akong sumigaw. Pwede ba? Tumahimik ka na. May gastroenteritis lang ako. Wala na akong ibang seryosong sakit. Mukhang medyo nabigo siya at isang malambing na boses ng babae ang tumawag sa kanya. Nang lumingon kami, ang kanyang unang pag-ibig na brutal na nahiwalay sa kanya dahil sa mga pagkakataon ng pamilya ay nandyan sa hindi kalayuan, nakasuot ng puting damit. Hawak din niya ang kamay ng isang batang lalaki. Ang bata ay kamukha ni Daniel. Anong pagkaswerteng pagkakataon na nag-iisip si Daniel na maging ama at biglang nagpakita ang kanyang anak. Tahimik akong umatras, iniwan ang puwang para sa pagkakataon sa magkasintahang ito. Ang unang pag-ibig na Daniel ay bumalik mula sa ibang bansa. Ang tsismis na ito ay nagdulot ng malaking ingay sa aming sirkulasyon. Sinasabing si Daniel ay pumasok sa isang malaking galit ng pamilya sa bahay at nadala ang kanyang ama sa ospital ng ambulansya sa kalagitnaan ng gabi para sa emergency treatment. Ang ina ni Daniel na mahilig makipag-socialize ay nanatili sa bahay at hindi lumabas ng halos kalahating buwan. Bagamat hindi masyadong pinansin ng mag-asawa si Angeline dahil sa pag-iisip na ang kanilang apo ay malaki na, kaya kailangan nila itong tanggapin. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip ni Daniel. Dati pinahahalagahan niya si Angeline tulad ng isang paribadong bagay. Ngunit hindi siya naging handang magpakasal ng mahabang panahon. Tanging nang magbanta ang kanyang ama sa kanyang sariling buhay, saka siya pumayag na kumuha ng marriage certificate. Sa wakas, si Angeline ay nagtagumpay na makasal sa isang mayaman, ngunit wala nang maayos na kasalan, kaya't nagkaroon siya ng maraming hinanakit sa kanyang puso. Madalas silang nag-aaway dahil si Angeline na nagmula sa simpleng pamilya at medyo makitid ang pag-iisip. Maraming mga nakakahiyang sitwasyon ang idinulot niya sa pamilya ni Daniel. Ang ina ni Daniel ay maraming bagay na ikinagagalit, ngunit walang mapagsabihan ng kanyang hinaing. Sa ilang beses na tumatawag siya sa aking ina at pinag-uusapan ang kanyang manugang, nagngangalit siya sa galit. Hindi mo ba naiisip na magiging maganda kung nagpakasal ang dalawang pamilya natin noon? Sa totoo lang, alam ko na kailanman hindi siya nakapag-let go sa kanyang puso. Habang nakikinig, sinubukan ng aking ina na aliwin ang ina ni Daniel at lihim na nakakaramdam ng ginhawa na hindi ako nasuong sa magulong pamilya nila noon. Ang tatay ni Daniel ay matagal nang nasa mundo ng negosyo. Sa oras na nakita niya si Angeline, alam niyang hindi ito madaling pakisamahan. Agad siyang kumilos upang lutasin ang problema, pero nakalimutan niya na si Daniel ay ang uri ng tao na mas mahusay ang tugon sa maayos na paghihimok. At dahil sa pagpipilit ng kanyang ama, mas lalong lumalayo si Daniel. Nagbigay ito kay Angeline ng pagkakataon na samantalahin ang sitwasyon. Gayunpaman, kahit na siya ay naging mayamang babae, hindi pa rin siya makapagpahinga ng maayos. Ang pagmamahal na mayroon si Daniel para sa kanya ay nanatili na sa nakaraan. Nagsimula na siyang madalas na lumayo sa bahay at magkaroon ng kalaguyo. Ang mas masahol pa ay nagbalik si Angel na nawala ng maraming taon at nagpakita sa kanilang pintuan kasama ang isang bata. Kailangan ni Angeline na maging tuso at kontrolin ang mga babae ni Daniel sa labas. Kundi, kailangan din niyang mag-ingat sa illegitimate na anak na umaasang makuha ang kanyang posisyon. Nang pumunta si Angeline kay Daniel at nag-iiyak at nagreklamo, ay sinabi nito sa kanya, "Hindi ba't sa ganyang-ganyang paraan mo rin ako nakuha ang iyong posisyon ngayon? Hindi pa ba sapat ang iyong kasiyahan?" Nang hilingin ni Angeline kay Daniel, naputulin ang ugnayan sa mga kababaihan sa labas at bumalik na sa pamilya, sinabi niya, "Kung mahal mo ako, dapat tanggapin mo kung sino ako.
Hindi lang makukuha ang iyong posisyon bilang Mrs. Daniel. Ano pa ba ang kinakatakutan mo? Ang mga kababaihan sa labas ay maaaring magpasaya sa akin. Para kanino ka naman gumagawa ng mukhang malungkot araw-araw? Ikaw ang humiling na pakasalan mo ako at sa unang lugar karapat-dapat ka sa lahat ng ito. Nagkaroon ng mental breakdown si Angeline at lihim na sinaksak si Daniel habang siya ay natutulog. Bagamat nailigtas siya sa tamang oras, hindi na nagkaroon ng kakayahan si Daniel na makagawa ng kalokohan sa labas. Ang dalawa ay napilitang magsama bilang mag-asawa na puno ng sama ng loob. Ako naman, ang aking karera ay umunlad ng husto. Nakapagbukas ako ng ilang branch stores sa loob lamang ng ilang taon at nagkaroon ng malaking income. Tanging pagkatapos ng malawak na karanasan, doon ko naisip kung gaano ako kapayak dati. Nang ako ay natrap sa mga affair, ang isang karelasyon ay hindi ka dapat dalhin sa kailaliman. Sa halip, dapat ay tinutulungan kanila na lumago at magkaroon ng mga pakpak at lumipad patungo sa pag-unlad. Ang mga tawag ng aking ina na humihikbi sa akin na ako ay dapat magpakasal na ay naging mas madalas. Do you really want me to be happy? Or do you just want me to marry someone casually and live in misery for the rest of my life? With the example of the Daniels family in front of her, my mother fell silent. Ang wind chime ay biglang tumunog nang pumasok ang isang dalagang babae sa reception area na may dalang resume sa kanyang mga kamay. Hello? Naghahanap pa ba kayo ng mga guro ng sayaw dito? Ako ay isang estudyanteng major sa ethnic dance at mayroon din akong ilang karanasan sa ibang mga larangan. Patuloy na chika nito tungkol sa sarili niya. Mukhang mahusay na kandidato siya. Napansin ng babae ang aking pag-aalinlangan. Kumurap ang kanyang mga mata na may liwanag. Nagkaroon ako ng alitan sa pamilya ko at pinutol nila ang allowance ko. Nangangailangan talaga ako ng trabaho ngayon. Bumuntong hininga ako at sinabing, "Sige, pumasok ka na bukas." Ngumiti ang babae at nagpasalamat. Mayroon akong malambot na kalooban sa mga taong nakikita kong nagsisikap ng tama. Ang isang babae ay hindi kailangang sa pag-aasawa na tatagpuan ang kaligayahan. Masaya ako ngayon sa ginagawa ko. Hindi ko kailangan mag-asawa para sumaya. At dito na po nagtatapos ang aking kwento at maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli. God bless us all.